Maagang nagpahinga sila Joyce dahil excited na siyang umuwi at makita ang anak niya. Pero nagising siya na madaling araw dahil naramdaman niya na wala sa tabi niya si Tristan. Bumangon siya para hanapin ang asawa niya at nakita niya ito na nakaupo sa couch habang nakaharap sa laptop niya. Napansin niya na palagi itong nakaharap sa laptop kaya iniisip niya na nagtatrabaho ito. Pumasok siya sa kusina at nagtimpla siya ng coffee para sa asawa niya. Umupo siya at ibinigay niya ang coffee. Coffee? Thank you, hon. Nakangiti na kinuha ni Tristan ng coffee na tinimpla niya. Nagkwentuhan muna sila bago ulit bumalik sa silid nila para matulog. Hapon pa ang flight nila pero maaga silang bumiyahe papunta sa airport. Hindi siya mapakali dahil sobra excited na siyang umuwi at makita ang mga mahal niya sa buhay. Buong biyahe nakatulog si Joyce Ann habang si Tristan ay nakaalalay lang sa asawa niya. Nang makarating na sila sa Manila ay sinundo sila ni Luke at Kay. Nung unay nagtaka si Joyce Ann pero kahit na wala siyang naaalala ay ramdam niya na kaibigan niya ito. Kaya naman nakikipagdaldalan na siya. Maraming kwento si Kay na ikinatuwa niya. Pagdating nila sa bahay nila ay sobrang gaan ang pakiramdam niya. Sinalubong siya ng isang cute at gwapong bata na kilalang kilala niya. Ang anak niya na nakalimutan man niya ay nasa puso naman niya ito. Binuhat niya ito at niyakap habang nagsisimula ng bumuhos ang luha niya. Baby Riley, nandito na si Mommy. Umiiyak na bulong niya sa tenga ng anak niya. Welcome home, anak. Salubong sa kanya na isang lalaki na hindi niya kilala. Nagtataka si Joyce Ann kaya lumapit sa Tristan para ipaliwanag sa kanya ang lahat. Napahawak naman si Joyce Ann sa ulo niya dahil kumirot ito. Inalalaya naman siya ni Tristan at pumasok na sila sa loob ng bahay. Marami man ang gumugulo sa isipan niya ay pakiramdam naman niyang nakauwi na talaga siya. I'm finally home. Saad ni Joyce Ann sa kanyang sarili. Tristan, pwede ba akong lumabas mamaya? Tanong ni Joyce Ann sa asawa niya. Of course, hon. Gusto mo ba na samahan kita? Tanong nito sa kanya. Huwag na, may trabaho ka pa diba? Sa mall lang naman ako pupunta, may bibilhin lang. Sagot niya sa asawa niya. Okay, hon. Call me if you need anything. Use my card and buy anything you want. Nakangiti na sabi nito sa kanya. Huwag na, may pera naman ako. Sabi niya sa asawa niya. Asawa niya ito pero dahil hindi naman niya naalala ay nahihiya siyang gumastos gamit ang pera ni Tristan. Pero kahit na may mga alaala siya, ay ayaw naman niya maging abusado. Just keep it. Sad nito at inilagay sa palad niya ang card. Wala siyang nagawa dahil pinipilit pa rin ito ang card. Hinayaan na lang niya at hindi rin naman niya ito gagamitin. Nagpaalam na si Tristan na papasok na sa trabaho. Siya naman ay nagpaalam muna sa mommy niya na aalis siya. Mommy, pwede po ba na dito muna si Baby Riley? May bibili lang po ako sa mall. Saad niya sa mommy niya. Okay, pero mapasama ka kay Chris ah. Saad ng mommy niya. Okay po. Sagot niya. Dahil sa buntis siya ay mas maganda na may kasama siyang umalis. At mas mabuti din na hindi na niya isama si Riley dahil makulit ito at baka mahirapan siya. Lalo pat hindi pa naman bumabalik ang alaala niya at hindi pa naman siya ganoong kalakas. Kasama din nila ang driver ng mommy niya. Pagkarating nila sa mall ay pumasok sila sa bilihan ng mga maternity dress. Naas niya kasi maging komportable ang mga damit niya. Madami siyang nagustuhan pero bumili lang siya ng 6 na piraso. Krisa, kain muna tayo. Yaya niya sa kasambahay nila. Sige po ate. Mahinihina sagot dito sa kanya. Pumasok na sila sa isang restaurant pero nagulat siya dahil may biglang bumangga sa kanya habang papasok sila sa may entrance ng restaurant. Are you blind? Galit na sigaw ng babae sa kanya. Sorry miss. Humingi siya ng paumanhin kahit wala naman siyang kasalanan. Joyce Ann? Kilala mo ako? Tanong niya sa babae. Hindi mo ba ako kilala? Nakataas ang isang kilay na tanong nito. Hindi kita kilala, miss. Sagot naman niya sa babae. Okay, ako pala si Jessica. Nakalimutan mo na ba ang pinsan mo? Nakangiti na tanong niya kay Joyce Ann. Jessica? Wala talaga akong kilalang Jessica. Kung wala ka na sasabihin, ipapasok na kami sa loob. Saad niya dahil hindi niya talaga ito kilala. Kung pinsan niya ito ay dapat naalala niya ito. Pero wala siyang maalala. Pero hindi niya inaasahan ang lalaki na nakasunod kay Jessica. Si Joseph ito pero ang laki ng pinagbago ng mukha nito. Naging mature dito at masasabi niya na gumanda ang pangangatawan nito. Pero wala pa rin itong epekto sa kanya dahil mas makisig pa rin ang asawa niya. Honey, hindi na ako kilala ni Joyce Ann.
Saad ni Cheska kay Joseph. How about me? Kilala mo ba ako? Sorry sir, pero hindi kita kilala. Pagsisinungaling niya. What happened to you? Bakit hindi mo kami kilala? Nagtataka na tanong ni Joseph. Hindi na sumagot si Joyce at tinila na niya si Criza papasok sa loob ng restaurant. Wala siyang balak na makipagkilala sa babaeng nagpakilala sa kanya na pinsan niya, lalo na kay Joseph. Kumain na silang dalawa at pagkatapos ay nag-take out ng pagkain para sa mommy niya at sa mga kasama nila sa bahay. Pagdating nila sa bahay ay sinalubong sila ni Tristan. Kaagad siyang hinalikan sa noo ng asawa niya. I miss you. Bulong ni Tristan sa kanya. Kanina lang naman tayo nagkita. May itatanong sana ako sa'yo. Saad niya kay Tristan. What is it, hon? Tanong naman ni Tristan sa kanya. May nakabanggaan ako kanina. Si Jessica daw siya. Sabi niya pinsan ko daw siya. Tanong niya sa asawa niya. She's not your cousin. At sa susunod ay iwasan mo siya. Mahirap ipaliwanag pero hindi mo siya pinsan dahil kabit siya ni Arthur na nagpanggap na pinsan mo. Saad ni Tristan sa kanya. Kaya pala hindi ko siya kilala. Okay, iiwasan ko na siya sa susunod. Saad niya sa asawa niya. Kamusta naman kayo ni baby? Nakangiti na tanong ni Tristan sa kanya. Okay naman kami, medyo nananakit na ang mga paa ko. Nagulat siya dahil bigla na lang siyang binuhat ng asawa niya. Ibaba mo ko. Ano bang ginagawa mo? Tanong niya sa lalaki. Binubuhat ka. Sabi mo kasi masakit na ang paa mo. Next time ay hindi na ako papayag na hindi mo ako kasama. Saad nito. Nahihiya ako. Mahinang saad niya sa asawa niya. Bakit ka naman mahihiya, hon? Tanong ni Tristan. Kasi nakatingin sila sa atin. Mahinang sagot niya kay Tristan. Sila lang naman eh. Sagot pa nito sa kanya. Kahit na. Para naman kasi akong baby sa ginagawa mo. Saad niya sa asawa niya dahil talagang nahihiya siya, lalo na sa mommy niya. Pero hindi nakinig sa Tristan. Binuhat siya nitong paakyat sa silid nila at maingat na inilapag sa may kama. Ito na rin ang nagtanggal ng sapatos niya. Pagkatapos ay tumayo ito para kumuha ng massage oil at hinilot ang binti niya. Habang nakatingin siya sa asawa niya ay hindi niya maiwasan ang sarili. Liham siyang napangiti dahil sa pagiging maalaga nito sa kanya. Naging maginhawa ang pakiramdam niya sa ginawang pagmasahe ni Tristan. Pagkatapos ay kumuha pa ito ng pambahay niya. Akmang huhubaran siya nito pero pinigilan niya ito. Ako na, kaya ko namang magbihis mag-isa. Nahihiya na sabi niya sa asawa niya. Okay hon, shower lang ako. Paalam nito habang namumula ang buong mukha nito. Hindi na siya sumagot pero nakasunod ang tingin niya sa lalaki na pumasok sa banyo nila. Biglang uminit ang pisngi niya, kaya sinaway niya ang sarili niya dahil kung ano-anong pumapasok sa isipan niya. Simula nang gumising siya ay wala pang nangyayari sa kanila, pero minsan ay nararamdaman niya ang asawa niya. Alam niya na pinipigilan lang nito ang sarili niya dahil nga kagagaling pa lang niya o kagagaling pa lang niya sa pagka-comatose. Nagbihis na siya dahil kakaiba na ang mga tumatakbo sa isipan niya. Nang matapos siya ay kaagad niyang inayos ang mga damit na pinamili niya. Sobrang nagandahan siya sa mga damit na binili niya. Saktong natapos siya sa pag-aayos ay katatapos lang din ni Tristan maligo. Umiwas kaagad na tingin si Joyce dahil ang hot ng asawa niya sa paningin niya. Hon, are you okay? Bakit namumula ka? Tanong nito sa kanya. Okay lang ako. Nauuhaw lang ako. Sagot niya sa asawa niya. Hindi niya talaga kayang tumingin sa asawa niya kaya tumayo siya para sana lumabas pero sadyang mabilis ang asawa niya dahil nasa harapan na niya ito at may hawak na tubig. Inabot dito sa kanya ang tubig kaya kinuha niya ito. Han, okay ka lang ba talaga? Tanong ni Tristan sa kanya dahil nanginginig ang kamay niya. Okay lang ako. Pwede ba na magbihis ka na? Utos niya sa asawa niya. Pero sa halip na magbihis ito'y tumawa pa ito ng malakas kaya sinamaan niya ito ng tingin. Sige, tumawa ka pa. Masyado ka yatang natutuwa at ginagawa mo akong katatawanan. Parang naiiyak na saad niya kay Tristan. Sorry Han, ang cute mo kasi. Akala ko kasi kung ano na nangyayari sa'yo. Pero mukhang alam ko na. Saad dito sabay kindat sa kanya. Napaatras naman siya dahil lumalapit ito sa kanya. Hanggang sa wala na siyang maatrasan dahil nakasandal na siya sa pintuan ng silid nila. Pinipigilan ko lang ang sarili ko pero sobrang namimiss ko ng labi mo. Saad nito sa kanya. Tristan, I miss you, hon. I really want you but I know na hindi pa pwede. Alam ko na wala pang pag-asa na maangkin ka dahil hindi pa rin bumabalik ang mga alaala mo.
Saan dito sa kanya? Paano kung gusto ko? Wala sa sariling tanong niya sa asawa niya. Han, magpahinga ka na. Alam ko na pagod ka. Sabi nito sa kanya. Tatalikod na sana ito pero hinila niya ito para pigilan. Tumingin sa Tristan sa kanya na nagtataka. Pero tumingkayad siya at hinalikan niya ito. Hindi man niya naaalala ang lalaki pero ramdam niya na mahal niya ito. At sinungaling siya kung itatanggi niya na malaking epekto nito kapag nagkakadikit ang balat nilang dalawa. Just take a rest now, hon. Saad na Tristan dahil nais niyang pigilan ng sarili na angkinin ng asawa niya. Alam niya na hindi pa ito magaling at ayaw naman niyang pilitin ng asawa niya. Masaya na siya na niyayakap niya at nahahalikan ng asawa niya. At hindi niya nais na mag-take advantage sa asawa niya, lalo na't hindi pa ito magaling. Ayaw mo ba akong angkinin? Tanong sa kanya ni Joyce na may himig pagtatampo. Gusto, pero alam ko na hindi ka pa handa. Sagot niya sa asawa niya. Tumingin si Joyce sa mga mata ni Tristan hanggang sa dumako ang tingin niya sa labi nito. Nakikita naman niya kung paano gumalaw ang Adam's apple na Tristan. Hinapos niya ang pisngin ng kanyang asawa na para bang kinakabisado niya ito. Dahan-dahan niyang inilalapit ang mukha niya kay Tristan hanggang sa gahiblan na lang ang pagitan nilang dalawa. I want to feel you. Hindi man kita naaalala pero ibang sinasabi ng katawan ko. I want you, hon. Saad niya sa kanyang asawa. Hindi naman makapaniwala si Tristan sa kanyang narinig. Ito ang unang beses na tinawag siya ni Joyce ng hon. Simula ng magising ito, ay pangalan lang niya lagi sinasambit nito at hindi ang endearment nilang dalawa. Shit, I want you so bad, hon. Kung alam mo lang ang hirap ko sa pagpipigi. Pero tonight, I'll make sure na magugustuhan mong gagawin natin. I love you so much, Joyce Ann. Saad niya at mabilis niyang sinabsab ng halik ang labi ng kanyang asawa. Napapikit silang pareho at naglalakbay na ang kamay ni Tristan sa iba't ibang parte ng katawan ni Joyce Ann. She's pregnant pero they both know na pwede nila itong gawin. Walang kapantay na saya ang nararamdaman ng dalawa habang pinagsasaluhan ng isang mainit na gabi. Hindi na niya mabilang kung nakailan siya, pero isa lang ang sigurado niya. Mabubuo na talaga ng mabuti si baby nila. I love you, hon. Malambing na bulong niya sa tenga ni Joyce Ann dahil humiga na ito. Inaantok na daw ito kaya hinayaan niya dahil marami pa naman mga araw at pagkakataon para maangkin niya ito ulit. Samantala, walang tigil sa paggalaw si Jessica sa kandungan ni Joseph. Simula noon lumubog si Arthur ay kumapit na siya kay Joseph para mabuhay at hindi naman siya nabigo dahil mas nakukuha niya ang mga gusto niya gamit ang pera ng lalaki. Shit, galingan mo, slut. Paligayahin mo ako. Utos ni Joseph sa kanya. Mas ginalingan naman ni Jessica ang ginagawa niya pero bigla siyang pinigilan ni Joseph at alam na niya ang dahilan nito. Simula noon ay pangalan ni Joyce ang lagi sinisigaw ni Joseph tuwing nakikipagtalik siya kay Jessica. Noong una ay nasasaktan ito pero katagalan ay nasanay na siya na ang pangalan ni Joyce ay binibigkas nito. Kaya mas lalo na lang niyang pinagbubutihan ang ginagawa niya sa lalaki. Ang galing mo pa rin? Nakangisi na saad nito kay Jessica. Natuwa naman siya dahil kahit na marami itong ginagawa at sinasabi na hindi niya nagugustuhan, ay napapasaya siya nito sa simpleng compliment, lalo na kapag nakakaraos na ito. Thank you, handsome. Nakangiti na sabi ni Jessica at hinalikan niya ito sa labi. Sa tingin mo, totoo kaya na hindi tayo kilala ni Joyce Ann? Biglang tanong ni Joseph sa kanya. I don't know, pero baka umaarte lang siya. Pero kung sakali nga na hindi niya ako naalala ay mas mainam. Mas makakalapit ako sa kanya. Nakangisi na saad nito. Huwag mong kalimutan na nasa pwesto ang daddy niya at bantay sarado ito ng asawa niya. Sabi naman ni Jessica kay Joseph. This time, hindi na nila ako mapipigilan. Kukunin ko siya at ako magiging ama ng anak niya. Hibang nasabi nito. Napangiti si Joyce Ann habang nakatingin sa kanyang asawa na mahimbing na natutulog. Hinaplos niya ang gwapo nitong mukha. Hindi niya maiwasan na uminit ang buo niyang mukha tuwing naalala niya ang ginawa nilang dalawa ng gabi. Medyo masakit ang balakang niya and she is sore down there. Pinalakbay niya ang kamay sa matangos nitong ilong. Naramdaman naman ito ni Tristan pero mas pinili niya na magpanggap na tulog. Lihim siyang napangiti sa ginagawa ng kanyang asawa. Hindi ko alam kung kailan kita ulit maalala. Pero sana hindi ka magsawa sa kakaintindi sa akin. Kausap ni Joyce Ann sa natutulog na si Tristan.
Gustong-gusto na talaga niya na maalala ang lahat. Alam niya na may mga alaala na malungkot at masaya pero hinahanda naman niya ang sarili niya. Hindi niya gusto na kalimutan ang lahat sa buhay niya. Akmang babangon na sana siya ay bigla na lang gumalaw ang asawa niya at mas niyakap siya nito. Napangiti na lang siya. Hinalikan niya sa pisngi si Tristan at nakita niya nang ngumiti ito. Ang gwapo mo sobra. Sabi pa niya sa lalaki. Really? Nakapikit pero nakangiti na tanong ni Tristan sa kanya. Opo, at sigurado ako na babaero ka din. Nakangisi na sabi niya. Babaero ako noong hindi pa kita nakikilala. Sagot naman ni Tristan sa kanya. Lahat naman yata ng gwapo yung babaero. Nakanguso na sabi niya. Siguro. Natatawa na sagot ni Tristan sa kanyang asawa. Hindi maiwasan ni Tristan na mapangiti dahil ang magandang mukha ng kanyang asawa ang bumungad sa kanya. Lalo na ang cute nito dahil nakanguso mapula nitong labi na kay sarap halikan. Walang paglagyan ng tuwa sa puso niya tuwing naalala niyang ginawa nila. Sa loob ng ilang buwan ay nakascore na din siya. Sobrang namiss niya ang asawa niya at kung hindi lang ito buntis ay hindi niya ito titigilan. Pero kailangan niya isipin ang anak nila lalo na ang asawa niya dahil hindi pa ito magaling ng tuluyan. Hindi pwedeng puro init ng katawan na lang ang paiiralin niya. Hon, gusto ko nang bumangon. Saad ni Joyce Ann sa kanya. Pero gusto pa kitang kayakap. Sagot naman niya. Hindi alam ni Joyce Ann pero bigla na lang kumirot ang ulo niya. Parang pamilyar sa kanya ang ganito mga pangyayari kaya tumingin siya kay Tristan. Hon, madalas mo ba akong yakapin tuwing umaga? Hindi napigilan ang sarili niya na magtanong. Yes, hon. Katunayan ay hindi lang yakap ang ginagawa natin. Palagi tayong, alam mo na. Nakangiti na sagot dito sa kanya. Namula naman ang buong mukha ni Joyce Ann. Napaisip siya sa naging sagot sa kanya ng kanyang asawa. At alam niya na totoo ang sinasabi nito. Siguro kung hindi siya buntis ay baka hindi siya nito tinigilan. Ramdam niya kasi ang gigil sa bawat galaw ng asawa niya. Hinayaan na lang niya na yakapin siya ng asawa niya dahil gustong-gusto din niya ito. Tumagal din ito ng mga ilang minuto pagkatapos ay nagpasya na siyang bumangon. Inilalayan siya ni Tristan pagkatapos ay dinala siya papunta sa banyo para makapag-shower na siya. Hindi na muna sumabay si Tristan sa kanyang asawa na maligo. Pinipigilan niya ang kanyang sarili dahil baka kung ano pa magawa niya kapag kasama niya ang asawa niya na maligo. Lalo na ngayon na natikman niya ulit ang asawa niya ay hinahanap-hanap na niya ito. Lumabas na lang siya, pinuntahan ng kanilang anak at pagbaba niya nakita niyang nilalaro ito ng kanyang bianan. Good morning, Mom. And good morning, my baby Riley. Nakangiti na bati niya sa dalawa. Anak, hindi pala ako makakadalaw dito. May sakit kasi sa sakto kaya alagaan ko muna ang daddy niyo. Sabi nito sa kanya. Okay, Mom. Thank you po sa pag-aalaga niyo kay Riley. Excited na ako makita ang isa ko pang apo. Kung pwede lang na gumawa kayo ng gumawa para marami akong apo. Kaya lang mahirapan naman si Joyce Ann dahil siya ang manganganak. Natatawa pa na sabi nito. Saka na po namin pag-uusapan ng ganyang bagay mo. Ang mahalaga po ngayon ay gumaling ang asawa ko. Nakangiti na saad niya sa bianan niya dahil kahit siya ay gusto niya ang malaking pamilya. Sana nga anak. O siya sige na, kailangan ko na umalis. Sige po mami, ingat po kayo at sana maging okay na sa daddy Ninong. Saad niya sa bianan niya. Mamiti lang si Laura at umuwi na. Si Tristan naman ay bumalik sa kanilang silid kasama ang kanilang anak. Sakto din dahil palabas na si Joyce Ann sa banyo. Hi baby ko, good morning po. Malambing na bati niya sa anak niya. Good morning pretty mommy. Si Tristan ang nag-baby talk. Ang gwapo talaga ng mag-ama ko. Saan itong si baby? Ay girl na? Saad ni Joyce Ann sa kanyang asawa. Sana hon. Para may mini Joyce Ann na tayo. Nakangiti na sabi ni Tristan. Sobrang saya ni Joyce Ann tuwing nakikita niya kung paano kumilos ang kanyang asawa. Responsable at mapagmahal ito. Sobrang maalaga ito sa kanya at sa kanilang anak. Ang swerte ko. Dahil may katulad mo na dumating sa buhay ko. Biglang sambit ni Joyce Ann. Mas swerte ako, hon. Dahil ako ang pinili mo. Gusto mo pang mamasyal ngayon? Biglang tanong ni Tristan sa kanya. Gustong gusto ko. Nakangiti na sagot niya kay Tristan. Saan mo gusto pumunta? Tanong nito sa kanya. Gusto kong pumunta sa lugar kung saan makakapaglaro si Riley. Okay, honey. Nakangiti na sabi ni Tristan. Gumayak na sila para umalis dahil pupunta sila sa isang palaruan. Suot ang sombrero at damit na simple ay lumabas na sila, Tristan. Mas pinili din niya na magsuot ng face mask para hindi siya maging agaw pansin.
Nakikita na siya sa internet at kung minsan ay sa TV kaya mas minabuti niyang takpan ang mukha niya para na rin sa kanyang mag-ina. Lalo na ngayon na magiging maugo ang pangalan ng Bortel dahil maayos na ulit ang naging problema nila. Nagsalita na isa sa mga tauhan ni Joseph. Hanggang ngayon ay hindi talaga ito tumitigil sa panggugulo sa kanila. Masayang naglalaro si Riley habang silang dalawa ni Joyce Ann ay pinapanood lang ito. Ngunit lingid sa kanilang kaalaman na may lihim na nanonood sa kanila. Nasa di kalayuan si Joseph at pinapanood si Joyce Ann. Boss, pinapatawag po kayo ng daddy ninyo. Hindi niyo po kasi sinasagot ang tawag niya. Saad ng isa sa mga tauhan ni Joseph. Sabihin mo na darating ako. Kalmado na sagot niya sa tauhan niya. Ang ganda mo talaga, mahal ko. Habang tumatagal ay mas lalo kang gumaganda. Ano ba nangyari sa'yo? Bakit hindi mo ako kilala? Tanong nito habang nakatingin pa rin kay Joyce Ann. Habang nakaupo si Joyce Ann ay hindi siya mapakali dahil pakiramdam niya ay may nakatingin sa kanya. Kaya nang lumingon siya ay nakita niya si Joseph na nakangisi sa kanya. Biglang tumayo ang lahat ng mga balahibo ni Joyce Ann sa kanyang katawan. Nakaramdam siya ng takot sa uri ng tingin ni Joseph sa kanya. Honey, uwi na tayo. Mahinang sabi niya kay Tristan. May problema ba, hon? Tanong ni Tristan sa kanya. Gusto ko na umuwi. Nautal na sagot niya kay Tristan. Han, look at me. May problema ba? Tanong nito ulit sa kanya. Nandito si Joseph. Nakita ko siyang nakatingin sa atin. Kakaiba din ang tingin niya sa akin. Tom Dirtman. Calm down, honey. Nandito ako. Hindi ko kayo pababayaan. Trust me, wala siyang gagawin sa inyo. Pagpapakalma ni Tristan sa kanyang asawa dahil namumutla na ito. Malamig din ang mga kamay nito kaya nagdesisyon na lang sila na umuwi na sila. Pero habang nasa daan sila ay panay ang daing ni Joyce na masakit ang ulo nito. Han, ang sakit ng ulo ko. Sobrang sakit ng ulo ko, Han. Naiiyak na sabi nito sa kanya. Malapit na tayo, Han. Kinakabahan na sabi ni Tristan at binilisan pa ang pagmamaneho niya. Napapikit na si Joyce hanggang sinawalan nito ng malay. Ginigising ito ni Tristan ngunit hindi talaga ito nagigising. Pagkarating nila sa ospital ay kaagad na iniskaso ng mga doktor si Joyce Ann. Magiging okay lang si mommy mo, di ba? Kausap ni Tristan sa kanilang anak na si Riley. Yumakap naman sa kanya ang bata kaya kahit papano ay nabawasan ang kaba na nararamdaman ni Tristan dahil kasama niya ang kanilang anak. Umupo muna siya habang hinihintay ang doktor. Kinuha niya ang phone niya at tinawagan niya ang abogado niya. Ihanda mo na lahat ng kailangan. Hindi ko nahayaan na malaya siyang nakakagala dito sa labas. Joyce Ann Spilvia. Pagmulat ng mga mata ko ay ang nag-aalala na mukha agad ng asawa kong bumungad sa akin. Han, are you okay? How's your feeling? Masakit pa rin ba ang ulo mo? Sunod-sunod na tanong niya sa akin. Napangiti naman ako dahil baka sa gwapo niyang mukha ang pag-aalala. Bumibilis ang tibok ng puso ko habang nakatitig ako sa kanya. Why are you smiling? Kunutong noon na tanong niya sa akin. I missed you. Nakangiti na sabi ko sa kanya. Naalala mo na ako? Nautal na tanong niya sa akin. Oo, naalala na kita. Nakangiti pa rin na sagot ko sa kanya. Thank you, Lord. Umiiyak na sabi niya sabay yakap sa akin na mahigpit. Nagpapasalamat din ako sa Panginoon dahil ibinalik niya mga alaala ko. Buo na ulit ang pagkatao ko. Sobra kong namiss ang ganito. Ngayon ko naalala ang treatment ko sa asawa ko noong may amnesia pa ako. Parang gusto kong kutusan ang sarili ko sa mga naging actions ko sa kanya. Han, sorry sa naging trato ko sa'yo. Parang naiiyak na sabi ko sa kanya. It's okay, hon. I understand. Malumanay na sagot niya sa akin habang hinahaplos ang buhok ko. I love you, Tristan. Malambing na sabi ko sa kanya. I love you to my wife. Sagot niya sa akin at agad akong hinalikan sa labi na siya naman tinugon ko. Lumalim ang naging halikan namin dahil para kaming sabik sa labi ng isa't isa. Naging malikot na rin ang kamay niya. We need to stop now, hon. Kailangan ka pang i-check up ng doktor mo. Sabi niya sa akin at hinalikan ako sa noo. Ngumiti naman ako sa kanya bilang tugon. Napangiti pa ako dahil nakita ko natutulog sa may couch ang anak ko. Or should I say anak namin. Kasama pala namin siya kanina bago ako dumadaing na masakit ang ulo ko. Medyo naawa pa ako pero nakahinga naman ako ng maluwag dahil alam ko na inaalagaan siya ng mabuti ni Tristan. Pagkatapos akong i-check ng doktor ay pinayagan na nila kaming umuwi.
Ayoko din na magtagal sa ospital dahil nahihilo ako sa amoy ng room nila. Hindi sana kami pinapunta ni mommy sa bahay nila pero gusto ko talagang makita ang parents ko. Lalo na ang daddy ko. Gusto ko malaman ang kalagayan niya dahil may sakit ito ngayon. Pagdating namin ay kaagad akong dumiretso sa room ni daddy at may palabas na nurse sa silid niya. Nakasuot ito ng face mask pero napansin ko na mabilis itong bumaba sa hagdanan. Mom, kumusta po si daddy? Tanong ko kaagad kay mommy pagpasok ko. Bakit pumunta na kayo dito? Sabi ko wag na muna. Tanong sa akin ni mommy at hindi sinasagot ang naging tanong ko sa kanya. My memories are back. Sad ko sa kanya. Really anak? Thank God. I'm so happy anak. Sa wakas ay okay ka na. Nakangiti na sabi ni mommy. Me too mo. Pero how's daddy? Tanong ko sa kanya. May sakit pa din siya. Ang sabi ng doktor ay trangkaso pero nagtataka ako dahil hindi pa rin siya okay. Palagi na lang siyang tulog. Sagot sa akin ni mommy. Sana'y maging okay na po siya. Malungkot na sabi ko sa kanya. Nag-aalala ako sa daddy ko, lalo na sa sinabi ni mommy na palagi na lang siyang inaantok. Kapag hindi pa rin naging okay ang pakiramdam ni daddy, dalhin na natin siya sa ospital. Huwag po tayo magtiwala sa kung sino lang na doktor na pumupunta dito. Sabi ko kay mommy. Yes anak. Sagot naman sa akin ni mommy. Hindi na kami nagtagal pa sa bahay dahil pinapauwi na ako ni mommy. Makakasama daw kasi sa akin doon lalo na't may sakit ang daddy ko. Kasama ko ang mag-ama ko na umuwi sa bahay namin pero habang nasa bahay ako, ay hindi ako mapakali. Nag-aalala talaga ako sa daddy ko. Gagaling naman si daddy, di ba? Tanong ko kay Tristan. Of course, hon. Don't think too much dahil makakasama yan sa iyo. Bawal kayong ma-stress na baby. Anya sa akin. Napangiti naman ako dahil tama siya. Bawal ako ma-stress dahil makakasama sa amin ni baby. Ipagdarasal ko na lang na gumaling na si daddy. Isa lang talaga ang hiling ko ngayon. Ito ay ang maging masaya na kami na matapos na lahat ng gulo. Habang nakaupo ako dito sa garden namin ay natatakam akong kumain ng bayabas. Nakikita ko kasi na maraming bunga ang bayabas dito sa bakuran namin. Alam ko na busy ang asawa ko sa office niya at tulog naman si Riley kaya naghanap na lang ako ng panungkit para ako na lang ang kukuha. Wala akong makita kaya pumatong na lang ako sa upuan. Natutuwa ako dahil ang ganda talaga ng mga bunga niya. Nakakuha ko ng isa pero alam ko na kulang pa kaya kumuha pa ako ng kumuha. What the hell? Parang tumalo ng puso ko sa dibdib ko sa sigaw ng asawa ko. Mabuti na lang talaga at napakapit ako ng mahigpit sa sanga dahil kung hindi baka nahulog na ako. Ginulat mo naman ako, hon? Sad ko sa kanya. Ako nga itong ginulat mo. Damn it! Don't do that again! Hon, kung may gusto kayo sabihin mo sa akin, huwag kang aakit at baka mahulog ka. Remember, you are pregnant. Kitang-kita sa mukha niya na stress siya sa akin. Napanguso na lang ako dahil alam ko na naiinis siya sa akin. Nakakulot kasi ang noo niya at ang kilay niya'y magkatagpo na. Pero gwapo pa din naman siya. Binuhat niya akong pababa sa upuan pero nakikita ko pa rin sa mukha niya ang inis kaya niyakap ko siya. Honey, sorry na po. Please, huwag ka na magalit. Gusto ko kasing kumain ng bayabas. Sabi ko sa kanya. Pero pwede mo naman akong tawagin dahil ako mismo ang gagawa noon. Sa'yo. Ako ang mimitas kahit na ilan pang gusto mo. Busy ka kasi at iyo kitang istorbohin. Nakanguso na sagot ko sa kanya. Hon, kahit gaano pa ako ka-busy, ay ikaw. Kayo ang priority ko. Tumingin ako sa mga mata niya. Kumalas ako sa pagkakayakap ko sa kanya tinapos ko ang makinis niyang mukha. Masyado naman talaga akong pinagpala sa asawa ko. Sobrang bait ko yata at binigyan ako ng ganitong asawa ni Lord. Ngayon na talaga ako naniniwala na kapag ang babaero, pinana ni Cupido, ay solid talaga. Ang asawa ko ang patunay na kaya nilang makontento at maging seryoso. Sa dami na nangyari sa relasyon namin ay kasama ko pa rin siya at ako pa rin ang iniisip niya. Ako pa rin ang pinipili niya sa araw-araw. Hon, thank you for loving me. Thank you for staying with me. Madamdamin na sabi ko sa kanya. I love you, hon. At pangako ko sa iyo na palagi ako nasa tabi mo. Sabi niya sa akin. Hinalikan ko siya sa labi at mabilis naman siyang tumugon. Nagkatitigan kami at ngumiti sa isa't isa. Ibinaba niya ako at inayos ang upuan ko. Inihanda niya ang mga bayabas ko. Umakyat din siya sa puno para kumuha pa ng marami. Habang kinakain ko ang bayabas na sinasawsaw ko sa asin, ay napapangiti na lang ako. Bumalik na ang alaala ko at sana'y wala nang dumating na problema sa amin. At kung meron man ay kakapit pa rin kami sa isa't isa.
Kung may nais man na sumira sa amin ay lalaban na ako. Hindi na ako aalis sa piling ng asawa ko. Sasamahan ko siya sa bawat problema na darating sa amin dalawa. Sa Tristan, ang meron ako na hindi ko na isusuko pa. Hindi ko gagawin ang ginawa ko noon. Hindi na ako aalis pa. Tristan's POV. Sa wakas ay bumalik ng alaala ng asawa ko. Masaya ko para sa sarili ko pero mas masaya ako para sa asawa ko. Palagi kong hinihiling na sana'y maging okay na siya, na gumaling na siya. Alam ko na sobrang nahihirapan na siya pero sa totoo lang, kung ako ang tatanungin ay mas gugustuhin ko na lang na gumawa kami ng mga bagong alaala. Mga alaala na masaya, mga alaala na hindi siya masasaktan. Pero kailangan kong tanggapin na tao lang ako at hindi ko kayang baguhin ang mga nangyari na. Halos atakihin ako sa puso dahil sa pag-akit niya sa puno ng bayabas. Masaya ako dahil may parating na naman kami na anghel, pero itong ginawa niya ngayon ang papatay sa akin. Hanggat maaari nais kong maging hands-on sa kanya. Gusto ko na maranasan kung paano maglihi ang isang buntis. Hindi ko man nagawa sa panganay ko kaya ngayon sa ikalawa naming anak ay nais kong maging hands-on sa asawa ko.